score, na-change topic na tayo. Di ba? Basa-basa na yung singit ko eh. So, ito ang resulta, ito ang resulta ng kasinungalingan at kahambugan ng amo mo, Claire Castro. Di ba? Bida-bida eh. Bida-bida eh. Oh. Di ba? Kunyari nagtatrabaho, papaano, anong tinatrabaho nyo? Papaano masusugpo ang korupsyon kung kayo-kayo rin lang na magsasabuatan dyan, na sinabi ni Martin Romualdez, di ba? Ano ba sasabihin? Ni Secretary Vida, ito na nga yung sinabi, hindi tiyak ang kinaroroonan ni Saldico. DOJ na nagsabi niyan eh. Di ba? Follow-up question mula kay Marisol. Follow-up question. Good afternoon, Yusek. Yusek, why is it so crucial? Why is it so important to clarify the difference between nahuli at saka naaresto? Ano po ba yung naaresto? Okay, iba po ang termino po na ginamit ng Czech Republic. Hindi po nila, sa kanila po ay hindi po dapat magamit ang salitang aresto sa kanilang bansa. Sa atin po kasi, normally, pag sinabing nahuli, naaaring sinasabi, maski na ang mainstream media, na-aresto. Kung may pagkakaiba ba na terminong lihiya na ginagamit ang bansang Czech Republic at ang Pilipinas, so igagalang po natin yung nais nila dahil ang si Saldico po ay nakuha nila o nakuha yung kustodiya. Before Hindi na hindi na niya sinasabi yung nahuli, hindi na niya sinasabi yung arresto. lumipad si Secretary Vida papunta sa Czech Republic, what was the instruction of the President to the Secretary? Muli, hindi po tayo privy sa kanila na pag-usapan, pero sa ating nadinig na interview, ang naisama po niya ay malaman kung anong estado ni Saldico doon at ano pang maaaring malaman at magawa para maibalik si Saldico dito sa Pilipinas. Saldo ko. So, ano po yung inaasahan ng Pangulo na iuuwi dito ni Secretary Vida or at least yung konkreto na information na gusto niyang marinig mula kay Secretary Vida? Hindi po tayo makakapagbigay dahil kinakailangan po rin natin igalang ang confidentiality at yan po ang nais ng Czech Republic. So, abangan na lang po natin yung susunod na balita mula po kay Secretary Vida. Ano sabi? Ayan na So, hirap na hirap na. parang gusto nang lumubog diyan sa Kaya ngayon, hindi na po magkaugaga yung mga kalaban nila, yung mga naninira sa kanila dahil alam nila na may nilabag sila sa batas ng Pilipinas. Of course, magpapaliwanag sila na wala kaming linabag sa batas, sasabihin nila yan. Wala kaming ganito, ganyan. Magmamaang-maangan sila. Pero sa totoo lang, meron talaga silang nilabag na batas. Akala kasi nila, hindi papalag yung asawa ni BP Sara. Ayun, nagkamali ngayon sila. Lalaban yan ng kahit sa anong bagay, kahit sa anong laban, hindi kayo niyan aatrasan. 'Di ba? Hindi uubra eh. Hindi kayo uubra. Mga abogado 'yan. Mga abogado 'yan. Kaya ngayon, ipipilit ng mga kalaban ng mga Duterte o mga galit sa mga Duterte itong akusasyon nila. Kasi nakikita nyo naman yung traction sa media, 'di ba? Mayroong mga naniniwala na mga tatanga-tanga, pero majority ng mga Pilipino hindi na naniniwala. Sino ba maniniwala kay Trillanes? Sino ba maniniwala kay Luistro? May utang kaya kay BP Sara. Sino maniniwala dito sa AMLAC, director na ito, na walong araw pa lang, nasa pwesto? Sino maniniwala kay Dilima, na nagki-careless whisper sa loob ng kulungan? Sino maniniwala kay Jokno, na ilang beses na nga yung tumatakbo, hindi naman nananalo? Kasi, dilawang-dilawan ang mga galawan nito. Tingnan mo nga yung ngipin niya, dilaw na rin. At lalong-lalo na, yung pangiwi-ngiwi na sisindan niya. Wala, galit na galit yan kay BP Sara, of course. Dahil naubos yung mga kasama ng mga komunista. Naging corn beef. Di ba?
So ito, mga kababa, wala naman silang pakialam. Sabi nila, human rights sa mga putang ina. Pagka mga adik ang napapatay, pagka mga komunista ang napapatay, ang iingay nila. Pag may napapatay na sundalo, tahimik sila. Pag may nabibiktima, yung mga drogista, tahimik sila. Puta na, pagka may namamatay ng mga kriminal, komunista, ang iingay nila. Tingnan yung balita ngayon, yung tungkol kay Alaysa, na pinagtatanggol pa nila, may daladalang armas, tapos ang sabi na, researcher. Researcher. O tapa, anong gagawin? Magre-research ka, ba't may daladala kang armas? Tapos tingnan nyo ngayon sa media, sa social media, kung sino ang maiingay. Alam nyo na kung ano leaning nila. Alam nyo na may kinalaman sila at may connection sila doon sa mga komunista. Kaya wala hindi mananalo to. Sabi ko nga sa inyo ang purpose nila dyan, sirain si VP Sara Duterte. Bonus na lang kung may impeach nila. Paano nila may impeach? Wala nga silang ebidensya. Tapos si Trillanes, tuwan-tuwa naman. Putang ina, tatakbo palang presidente. Wow, go! Nagpaparamdam si Trillanes. Tatakbo daw siyang presidente. Wow, good job Sige, tuloy mo yan, iho. Sige, dako naman tayo dito sa iba pang mga propagandista. Ang pambansang sinungaling ng Pilipinas na walang iba kundi si Auntie Castro mo. At itong si Auntie Castro mo, hirap na po na ipagtanggol ang kanyang amo. Hirap na po siya. Hirap na sagutin ang mga kasinungkalingan ng kanyang amo. Nagkakanda utal-utal na dahil hindi na mailusot ang kapekyusan at kasinungalingan ni Marcos Jr. Panoorin po natin. The public is seeking clarity because it was President Bongbong Marcos who said na huli na si Zaldico last week. And given po dahil yung mga development over the recent days na parang naiiba po, hindi po, para sa paningin ng iba, hindi nagtutugma yung, let's say, sinasabi po ni Justice Secretary Frederick Vida. Can the palace set the record straight that the President acted on fully verified information at that time or initial reports? Because some observers are saying the announcement may have been premature on Zaldico. Okay. Gusto rin natin liwanagin dahil maraming nagsasabi na ang Pangulo daw mismo ay nagbigay ng fake news. Unang-una, kung mapapansin niyo po, April 16, unang nag-post ang Pangulo ng kanyang mensahe. Nahuli na si Zaldico. Pag sinabi nating nahuli na si Zaldico, it doesn't necessarily mean that it is an arrest. Ang nahuli na salita ay very general. So kapag nahuli, pwede nating sabihin na napahinto, na na-stop, na-prevent sa pagkilos, at hindi mali ang Pangulo sa kanyang inulat noong April 16. Hindi mali sige. Kumbaga sa sabong, nakilikili na pero tumutok ka pa Pumapalag pa di ba? So, wala na Auntie Claire. Booking na kayo Hindi na mababago yung tumatak sa utak ng mga tao na walang hanggang sinungaling talaga kayo. Umpisa hanggang sa walang hanggan, sinungaling kayo. Di ba? Iba daw ang kahulugan ng nahuli sa inaresto. Okay. Tingnan po natin, sa diksyonaryo kung totoo sinasabi nitong laputan na ito. So, nasa screen po ang mga salita, ang kahulugan ng salitang nahuli, hinuli, dinakip. Okay. So, gusto lang naman nilang pag-usapan na yung salita, mga vocabulary at word meaning, di ba? Pag-usapan na din natin. Imbis na sana makabuluhang bagay pinag-uusapan nila dahil sinungaling itong mag-amo, pinag-uusapan pa natin itong pukin ng inang word meaning na ito. Ayop! Ayan. So, marami daw kasing kahulugan at maraming konteksto ang salitang hinuli or nahuli. Okay. So, number 1, nasa screen ninyo.
Ang tanong kasi dito, ano ang iba pang kahulugan ng salitang hinuli or nahuli? Ang sagot, ito, ang mga salitang hinuli or nahuli ay may iba't ibang kahulugan depende sa konteksto ng mga pangungusap. Kadalasan itong tumutukoy sa pagdakip, ngunit maaari itong mga hulugan ng pagiging huli sa oras. Narito ang iba-ibang kahulugan ng at kasing kahulugan. Number 1, hinuli. Ano yung mga kasing kahulugan niya? Dinakip, inaresto. Walang hiya, tracker. Para tayo nag-aaral ng elementary, ang hinuli, dinakip o inaresto. Ito ay tumutukoy sa aksyon na paghuli sa isang tao, hayop o bagay. Di ba? Ito. Sa pag sa tao, sa pagsayop muna, hayop, dakpin na hulihin natin yung manok kasi nakawala. Hulihin natin yung kalabaw kasi nakawala, yun ang huli. Hinuli. Dakpin natin, dakpin natin yung ibon kasi lumilipad-lipad siya. Dakpin natin ang lamok kasi kinakagat tayo ng kinakagat. Ganun. Ang konteksto kasi na pinag-uusapan natin dito ay may kaso si Saldico. So ano ang nararapat na meaning sa paghuli o nahuli o dinakip? Ang pinakatugma na salita doon ay inaresto. Hindi naman hayop si Saldico. Animal, demonyo, pero hindi siya hayop. Tao siya. So inaresto dahil may kaso. Yun ang tugmang-tugma na word na dapat pagbasihan kung ang pinag-uusapan natin dito ay si Saldico. Number 2. Nahuli. Nahuli. Okay, nahuli. Ito ay tumutukoy sa oras na pagkakasunod-sunod. Halimbawa, na late ka, nahuli, isa rin yun sa meaning. So, hindi naman natin po pwede na iugnay yung kay Saldico. Di ba? Nahuli, natuklasan, nalaman. Halimbawa, bagay naman. Nahuli ko yung mga text ng aking asawa, may kinakalantari siyang iba sa cellphone. Yun naman ang konteksto. Depende kung ano tinutukoy mo. Kung tao ay hayop o isang bagay. So, anti-clear. Ano na? Sa'yo na. Lulusot pa eh. So, tingin ko, malinaw na malinaw. Malinaw na malinaw, ang paliwanag dyan, sinungaling talaga si Claire Castro. Di ba? Kahit i-translate mo pa sa anong salita, sa Portuguese, sa Amerikano, o kahit anong lingwahe, isa lang ang hulugan yan. Huwag mo kaming ginagago, ate. Huwag mo kaming ginagago. Kahit sa PCO website nga, ginamit nyo pa mismo yung salitang inaresto. Pero napahiya kayo, binuran nyo. Di ba? Ginagawa nyo naman bobo mga Pilipino. At sinabi pa nga niya dito na we are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines as soon as possible time. Dahil yun ang nais ng Pangulo. Kaya makikipag-coordinate sa Czech Republic. April 17, nag-post siyang muli. Ang sabi niya dito, our coordination with Czech authorities continues. The latest information confirms that Saldico was stopped at the German border after entering from the Czech Republic. He was denied entry and returned to Czech authorities where he remains in custody. Hindi po ito mali. Hindi po nanggaling sa Pangulo mismo ang salitang aresto. Pero hindi rin po kinakaila ng SOJ that the movements of Saldico were restrained to a certain extent. Nagpapaliwanag pa, hirap na hirap na. Paulit-ulit na lang sinasabi. Sinasabi ko sa inyo pinagpapawisan na singit niyan ni Claire Castro. Kahit i-BP nyo yan, habang nagpapaliwanag siya, i-BP nyo, mataas blood pressure niyan. Kasi pressure na nga paano yan? Sabi niya, nasa kustodiya ng Czech Republic. So, ibig sabihin na aresto. Tangina.
na-aresto, inaresto, nahuli. Pare-parehas lang yon. Ang importante, napatunayan natin sa sambayan ng Pilipino na sinungaling talaga kayong mag-amo. Eh kung nasa kustudiya ng Czech Republic, ano tong sinasabi ng NBI? Ha? Ayan o, sabi ng NBI tuloy, ng Department of Justice, hindi tiyak ang kinaroroonan kung nakakulong si Sandy. Diba? Kung kontrolado or restrained si Saldico, ibig sabihin, nasa kustudiya siya ng ZEC authorities, bakit di alam ng DOJ kung nasa... Wala kaya ka talaga, Claire Castro. Pinaglulungo mo talaga mga tao, ano? Oh, tuloy. Sige, tuloy. At nung nalaman na ang bansang Czech Republic ay hindi ginagamit ang salitang aresto, na hindi naman ginamit ang Pangulo, at sa ating press briefing sa Iloilo, hindi natin ginamit ang salitang aresto. Kung ginamit man ito ng PCO, dahil yon ang kanilang pag-translate, most probably salita. Puta. Yun ang pag-translate, ang kanilang pag-translate. So, ibig sabihin, nilaglag niya dito yung PCO. Oh. Mga bobo pala talaga yung nasa PCO. Kasi, wala, hindi kayo marunong gumamit ng mga words di ba? So, sinisisi kayo ngayon ni Claire Castro. Nahuli. But, nung nalaman na hindi ito ang terminong ginagamit ang Czech Republic, yan po naman ay ating iginalang. At pina-correct na lang po natin nang naaayon din po sa nais na salita o termino ng Czech Republic. Dahil nga po, hindi lamang iisang bansa ang involved dito. Hindi lamang tayo ang involved dito. May ibang bansa na kailangan din po natin igalang ang polisiya. Putang ina. Nakakahiya ito, mga kababayan. So, sabi ko nga, imbis na mahalagang bagay ang pag-uusapan diyan sa press briefing sa Malacanang, pinag-uusapan, yung mga meaning ng words. Oh. Yung mga pinag-uusapan, yung mga meaning ng salita na pinag-aralan na yan, nung elementarya pa tayo. Oh. Oh, so para tuloy sila ngayon nasa row 4, para silang nasa row 4 at pinagtatalunan kung ano yung meaning ng mga salita. Kaya grade 1 alam 'yan. Ito ba, playing safe si Claire Castro. Sinisi niya yung PCO. Sinisisi mo yung mga kasama mo? Di ba? Saan ba nagtatrabaho ang Lafont ng ito? Di ba using ito sa PCO? O, bakit mo nilalagay yung PCO? Oh. Di ba? Basta lang, basta mailigtas ang sarili. Pati kakampi, ilalaglag mo pati kakampi mo. Mailigtas mo lang ang sarili mo at yung amo. Di ba? Ganon kakupal. Di ba? Wala maasahan dyan. Kahit kung halimbawa dumating sa punto na kayo na nandyan sa PCO, pag nagkagipitan, kayo, ilalaglag dyan ni Claire Castro. Biluin mo, siya tagapagsalita ninyo, tapos ilalaglag kayo. Kawawa. Oh. So, Yusek, we can guarantee the public that lahat ng statement na nanggaling sa Pangulo ay dumaan, reliable, at verified. And sino po ba daw yung nagbigay ng cleared information sa President leading to the announcement? Because may details po agad nung sinabi ng Pangulo from crossing the German border and then eventually turned over to the Czech authorities. Sa ngayon po ay hindi ako makakapagsalita kung sino ang nilagay sa kanya ng report na ito. Pero maingat po ang Pangulo sa pagbibigay ng anunsyo sa ating taumbayan. Kaya huwag ipahid sa Pangulo ang salitang aresto dahil hindi po niya yan ginamit. Last na lang po. Tayo naman tayo. Ano naman itong mga press corps na to? Naniniwala ba kasi sinasabi ni Claire Castro? Para bagang yung mga tanong nila parang litong-lito sila. Oh, totoo ba sinasabi ni Pangulo? Totoo ba sinasabi ni Claire Castro? Walang hiya kayo. Kitang-kita niyo na kasinungalingan. Tapos nag-iisip pa kayo kung mali ito, kung siya sinungalingan ito o totoo.
Diyos mio. Sabi nga po ng Department of Justice, dahil dun sa press ko nila na Oh. they don't have the confirmed information yet on Mr. Ko's current whereabouts. In the event that Mr. Ko has indeed escaped or in no longer in custody, may accountability po ba nga hanapin ng government na posibleng nagkaroon ng lapses in information handling? Hindi po natin sa ngayon masasagot ito dahil kinokolekta pa po ni Secretary Vida ang mga impormasyon patungkol po dito. At sa ngayon po, muli, si Secretary Vida lamang po ang maaari magbigay sa inyo ng anumang detalye. Ayun. So, ayaw talaga umamin. No? Basta, tama, walang mali ang ginawa ng Pangulo. Woo! Ayan na. Umiiwas na si Saldi. Si Saldi ko tuloy. Si Claire Castro. Kulang na lang, sabihan niya yung mga, yung press corps na change topic na tayo. Di ba? Basa-basa na yung singit ko eh. Oh. So, ito ang resulta, ito ang resulta ng kasinungalingan at kahambugan ng amo mo, Claire Castro. Di ba? Bida-bida eh. Bida-bida eh. Oh. Di ba? Kunyari nagtatrabaho, papaano, anong tinatrabaho nyo? Papaano masusugpo ang korupsyon kung kayo-kayo rin lang na magsasabuatan dyan, na sinabi ni Martin Romualdez, di ba? Oh. Ano pa sasabihin? Ni Secretary Vida, ito na nga yung sinabi, oh. Hindi tiyak ang kinaroroonan, kinaroroonan ni Saldico. DOJ na nagsabi niyan eh. Oh. Di ba? Ayan, oh. Follow-up question. Good afternoon, Yusek. Yusek, why is it so crucial? Why is it so important to clarify the difference between nahuli at saka naaresto? Ano po ba yung naaresto? Okay, iba po ang termino po na ginamit ng Czech Republic. Hindi po nila, sa kanila po ay hindi po dapat magamit ang salitang aresto sa kanilang bansa. Sa atin po kasi, normally, pag sinabing nahuli, naaaring sinasabi, maski na ang mainstream media, na-aresto. Kung may pagkakaiba ba na terminong lihiya na ginagamit ang bansang Czech Republic at ang Pilipinas, so igagalang po natin yung nais nila dahil ang si Saldico po ay nakuha nila o nakuha yung kustodiya. Before Hindi na niya. Hindi na niya sinasabi yung nahuli, hindi na niya sinasabi yung aresto. lumipad si Secretary Vida papunta sa Czech Republic, what was the instruction of the President to the Secretary? Ayan na, Muli, ayan na. hindi po tayo privy sa kanila na pag-usapan, pero sa ating dinig na interview, ang naisama po niya ay malaman kung anong estado ni Saldico doon at ano pa maaaring malaman at magawa para maibalik si Saldico dito sa Pilipinas. Saldo ko. So, ano po yung inaasahan ng Pangulo na iuuwi dito ni Secretary Vida or at least yung konkreto na information na gusto niyang marinig mula kay Secretary Vida? Hindi po tayo makakapagbigay dahil kinakailangan po rin natin igalang ang confidentiality at yan po ang nais ng Czech Republic. So, abangan na lang po natin yung susunod na balita mula po kay Secretary Vida. Ano sabi? Ayan na ha. So, hirap na hirap na. parang gusto nang lumubog diyan sa kinatatayuan niya. So mag-change topic na kayo. Namumutla na sa kahihiyan yung auntie nyo. Parang gusto niya sabihin, parang gusto niya sabihin na, huwag niyo na akong tanungin para dyan. Parang awa niyo, na hirap na ako. So yan ang problema. Wala silang maipakita na picture. Wala silang maipakita na kahit anong video na katunayan na huli, na aresto, or na-stop si Saldico. Sabihin na natin na-stop. Nasaan ang ebidensya nila? At dahil dyan, tatanggalin na nga ba si Claire Castro? Eto, panoorin natin, mga kababayan, no? May mga umuugong na naman po mga nabalita na balasahan sa gabinete ni Pangulong Marcos. Totoo po ba ito? At may umugong din na isa po kayo sa papalitan daw. Paki-clarify lang po ito. Una-una, I will always serve at the pleasure of the President. Yan naman po ang katotohanan. Pero po sa mga fake news peddlers, abangan na susunod na kabanata.
Abangan daw nyo, ang susunod na kabanata, he is working at the pleasure of the president. Para hindi pleasure, at the pressure of the president. oh. Kasi pressured ka na eh, di ba? So, kunyari, she was trying to compose herself, pero hiyang-hiya na siya sa sarili niya. Di ba? Oh. Naku wag niyong aalisin si Claire Castro. Isa na lang siya sa mga payaso na natitira sa gobyernong ito. Maraming payaso, pero gustong-gusto namin napapanood si Claire Castro dahil nakikita namin sa mga comment section, pinagkakaguluhan siya ng mga tao. Sinasabihan siya sinungaling, minumura siya, kinakurs pa nga siya eh. oh. So, wag niyong tatanggalin, Wag niyong tatanggalin si Claire Castro dahil yan na nga lang, siya na nga lang nagpapasaya sa mga Pilipino eh. Oo. 'Di ba? Wag niyo siyang pakakawalan kahit araw-araw na siya nagmumukhang tanga, Relax lang kayo. Wag niyo tatanggalin 'yan. Kawawa naman. Oo. Pagkatapos yung pakinabangan, pagkatapos yung gawing aso na kahol ng kahol araw-araw, aw, tapos tatanggalin. Wag naman. Oo. 'Di ba? Kung kayo tatanungin, naniniwala ba kayo sa mga sinasabi ni Claire Castro? I-comment nyo nga. I-comment nyo dyan sa comment section kung naniniwala kayo dyan sa ginagawa nila tayong tanga eh. Kasi itong mga Malacanang press corps, itong mga reporter, parang naniniwala sila eh. Magandang araw mga kapatid. Update muna tayo mula dito sa Malacanang. Nanindigan ng palasyo na hindi fake news at hindi rin daw premature yung ginawang pag-anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol nga doon sa pagkakahuli sa Pugante at dating ako Bicol Party List Representative na si Zaldico. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, totoo naman daw na nahuli si Zaldico nung inanunsyo ito ni PBBM noong Totoong nahuli pero hindi na-aresto Nahuli lang. April 16. Pero iniiwasan nga raw nila yung paggamit ng salitang aresto. Kaya daw binago nila ito. Kapag daw kasi nahuli, ibig sabihin, pwede daw na-hold o kaya ay na-stop, na-prevent. Dito sa Pilipinas, pwede kasi nating sabihin daw na aresto, parang nahuli. Pero bilang paggalang na rin daw doon sa nais ng Czech Republic nang malaman nila na hindi raw nila ginagamit ang terminong aresto, ay itinama na rin daw o binago na rin daw ng PCO yung termino. Although, ang clarification ni Yuse Castro kahit kailan, hindi raw ginamit ni PBBM yung salitang aresto at kahit daw si Yuse Castro herself, hindi rin daw ginamit yung term na aresto. Pero kung matatandaan natin, dun sa press release ng Presidential Communications Office posted last April 16, ginamit nila mismo yung termino na arrested. So, after roughly around 1 week, binago nila yung term, tinanggal na nila yung termino na arrested dahil hindi nga raw yung ginagamit sa Czech Republic. Pero syempre, nangihingi tayo ng update. Ano nang nangyari kay Zaldico? Nasaan na siya ngayon? Nakadetain ba siya? Nananatili pa rin ba siya sa Czech Republic? Kung siya ay nahuli, hanggang ngayon ba under custody pa rin siya ng Czech Republic? Pero ang lahat ng ito hindi kasi masagot ng Malacanang. Ang sabi ni Yuse Castro, tanging si Justice Secretary Frederick Vida lamang daw ang may authority to discuss these issues at magbigay ng impormasyon tungkol sa update kay Zaldico. So aantabayan na natin kung ano ang sasabihin ng DOJ tungkol dito. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Malacanang. Ako po si Maricel Harili. Magandang araw. Walang hiya. Ingat na ingat sa pagsasalita no. Baka matanggal baka mapagalitan kayo no. Diba? So naniniwala ba kay Claire Castro itong mga nasa press corps, itong mga reporter diyan? Kung naniniwala kayo sa kay Claire Castro, itigil niyo yung ginagawa niyo. Sayang yung mga pinag-aralan ninyo. Ano pa? Mga pinag-aralan niyo, Mascom? Ano pa ba? Kung naniniwala kayo sa isang Claire Castro, sinasayang niyo yung panahon na nag-aral kayo dahil kitang-kita niyo nagsisinungaling ang hayop na to, pero naniniwala kayo, hindi niyo pa rin ma-recognize, hindi niyo pa rin ma-discern na nagsisinungaling si Claire Castro. Ano ba talaga? Tigilan nyo na yung ginagawa nyo. Kasi, kung ganyan ang ganyan, wala naman pala kayo na ibabalitang tama sa mga tao, sa mga Pilipino. Ano pang purpose na nandyan kayo?
kung sunod-sunuran kayo sa mga amo ninyo na ito'y sulat nyo, ito ganyan-ganyan nyo, kaya umalis na kayo dyan. Di ba? So, kawawa. Kawawa sa inyo mga Pilipino. Walang nakukuha na matinong sagot sa inyo. Pinagtatakpan nyo pa si Claire Castro. Kitang-kita nyo naman na kahit sa ang angulo nyo tingnan, nagsisinungaling yan. Ang sabi nga nila, ang sinungaling ay kapatid ng pagdanakaw. Pag-usapan ulit naman natin. Next topic. Yung pagnanakaw na dinadaan sa Meralco. Ito nakakabahala po ito mga kababayan dahil hindi natin alam. Binubuhay pala natin yung mga tamad. At binubuhay din natin yung mga magnanakaw sa gobyerno. Kawawa po tayo dito. Nagtatrabaho ka, kakaltasan ka ng tax, tuwing sumusweldo. Isa po sa mga mainit na pinag-uusapan ngayon, ang kontrobersya sa Meralco na ipinapasa sa mga consumers. Tayo po ay nagbabayad sa programa na dapat ginagastos ng gobyerno. Tayo po ang pinapaako ng gasto. So ito daw po ay programa ng gobyerno. Linaw po ng Manila Electric Company o Meralco ang kumakalat na mapahayag online kaugnay nga po dito sa umunang idagdag sigil sa mga bayarin sa kuryente at igiliit lamang ito ay mga government-mandated pass-through charges at hindi kita ng kumpanya. Ayon kay Meralco Vice President Zol Zaldarriaga, ang mga naturang singil ay koleksyon lamang na iniaabot sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at energy funds alinsunod sa batas. Kabilang dito ang mga cross-subsidies tulad ng Senior Citizens Discount, Lifeline Rate para sa 4-piece beneficiaries, Feed-in Tariff Allowance at Green Energy Auction Allowance. Ipiniliwanag ng kumpanya na ang Lifeline Rate ay tinakda sa ilalim po ng Republic Act No. 1152 at Republic Act No. 9136 upang mabigyan ng tulong ang mga consumer na nasa ilalim po ng poverty line. Sa klaw ng benepisyo ito, ang mga kwalipikadong 4-piece beneficiaries at iba pang marginalized end users na pasok sa poverty threshold na itinakda ng Philippine Statistics Authority. Binigyan diin ng Meralco na malinaw na nakadetalye sa bill ang lahat po ng charges at ang mga ito ay pinatutupad sa lahat ng distribution utilities at electric cooperatives sa bansa. Yan. So, yan po, mga kababayan paldong-paldo. Inan nyo, parang nangyayari, kinakaltasan tayo na nang walang pahintulot. Kinuha yung pera mo nang walang pasabi. 'Di ba? Dinaan lang, ginawa lang legal. Parang sila na po yung nagdidesisyon sa pera na pinaghihirapan mo. 'Di ba? Parang snatcher po ang nangyayari. Parang snatching. Ini-snatchan tayo ng legal. Kasi pinapadaan sa bill ng Meralco. So mayroong mga batas daw po pala na nag-uutos na gawin po ito. 'Di ba? Pero paano natin maiintindihan 'yan? Hindi naman tayo kinulsuta. Hindi naman tayo tinanong na okay lang ba sa inyo, nakaltasan kayo or i-charge namin kayo sa kuryente ng ganito dahil tutulungan namin yung mga tamad na Pilipino. Sa senior citizen, walang problema eh. Pero kung pati yung mga 4-piece beneficiaries, tutulungan pa namin, putang ina nyo. Anong kalukuhan to? So, ito po mga kababayan, hindi po maiintindihan ito ng mga kababayan natin. Sa akin tol, isa ako sa Banateros Vloggers tol eh. Oo nga, isa sa mga Banateros vloggers. Kasi 'di ba Banateros Brothers, kami yon. Sila Banateros Vloggers. Yan, alam nyo na kasi fake news daw ako eh. May nag-comment kasi sa video natin tol, fake news daw ako. AI lang yung kasama mo, hindi yan si Jiggy Barra, sabi nga nun. Yan kitang-kita nyo yun Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros